Buenos dias, buenos tardes, buenas noches na din sa inyong mga amigos, mga amigas, saan po kayo naroon. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Atty. Rene Bueno. Ngayong mga episode na to ay pag-usapan po natin yung tungkol sa perjury, sapagkat ito po ang laman ng ating mga balita in different social media platforms. At bakit po ito pinag-uusapan? Ito ay pinag-uusapan sa kasalukuyan sapagkat naglabas po ng desisyon ng ating Metropolitan Trial Court convicting Jonathan Morales guilty of the crime of perjury. Okay? So ang katanungan, ano po ba itong perjury? Okay? So yung perjury po is a false statement made under oath or affirmation. Ginawa mo yan sa harapan ng hukuman or during a deposition or in a written affidavit, under oath yan. So nagsinungaling ka. At yung sinabi mong statement ay material to the case or in the proceedings. Napaka-importante ng statement na yon. Okay, na ginawa mong tool to destroy the reputation of the person na wala naman palang katotohanan. Okay, so ano ngayon ang mangyayari sa isang akusado was convicted of this crime under the revised penal code? Katulad nga nitong si Jonathan Morales. Once you are convicted by the Metropolitan Trial Court of this crime, the accused may still avail of a legal remedy, like for instance, filing an appeal. So magsusumiti lang yan ng notice of appeal, And doon sa notice of appeal, sasabihin niya yung kanyang mga grounds bakit niya itinataas, sa mas mataas na hukuman yung kanyang kaso. Sasabihin lang naman niya doon yung mga grounds, sasabihin niya meron pong insufficient evidence, na hindi naman kumpleto yung ebidensya laban sa akin pero convicted pa din ako. O kaya, may mga inadmissible evidence that were admitted during the trial of the case, Hindi dapat tinanggap pero tinanggap pa rin despite the fact na inadmissible yung ebidensya. O kaya pwede niyang sabihin, I was trying to present an admissible evidence but it was excluded by the court. Pwede rin yun. At kaya nga siya nag-aapila. O kaya there was a violation of his constitutional right to due process. Yon, nagkaroon ng procedural error, nagkaroon ng errors of law. Ibig sabihin, the judge who rendered the decision committed a misinterpretation of the law or the law was misapplied in the case of Jonathan Morales. Yan po yung mga ilan na pwedeng sabihin ng isang convicted person sa Metropolitan Trial Court if ever he will decide to file a notice of appeal. Mga ilan lang yan. Marami pang iba. Okay? So, after the conviction in the Metropolitan Trial Court, what will happen now to the convicted person? Dire-diretso ba yan sa kulungan? So, hindi pa po. Kung i-avail ng convicted person ang mga legal remedies available to him. And what is that? Kasi once you are convicted in the Metropolitan Court, yung bail po is still a matter of right. So, pwede kang mag-submit ng iyong bail or piyansa, kung tawagin natin, sa korte. At ikaw ay pansamantalang bibigyan ng kalayaan ng ating hukuman habang dinidinig ang iyong kaso sa mas mataas na level ng hukuman. Ayan po ay pwedeng makarating sa, yun nga, umpisa sa Regional Trial Court kasi from Metropolitan Trial Court, aakyat yan sa Regional Trial Court. Pag natalo siya sa Regional Trial Court, pwede niyang iangat ulit sa Court of Appeals kung di pa din siya nakontekto after the conviction. And then, last resort is the Supreme Court. So, medyo matagal-tagal na proseso at ang akusado or ang convicted criminal is still has the right
to file this bail. So kaya pwede pa siyang makalaya habang dinidinig sa apela ang kanyang kaso. Yung freeze order po, sir, ano po ba ang ibig sabihin nun? Katulad po nung kay Kibuloy. Okay, ang katanungan dito ay tungkol sa freeze order na nilabas ng ating Court of Appeals. Ito po ay may kinalaman doon sa mga assets, no, ni Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ daw. Okay, ang freeze order po ay nirelease ng Court of Appeals sapagkat ang taong nasasangkot dito ay pinaghihinalaan na involved sa anti-money laundering, no? Violation of the anti-money laundering law. Or kaya siya ay pinagsususpetyohan na involved siya sa different criminal activities o kaya sa fraud or kaya tax evasion. Marami pong mga serious crimes na kinukonsider dito upang ang ating Court of Appeals ay maglabas ng order to freeze the assets of the accused. Ang freeze order po ay isang kasing halintulad to ng isang temporary restraining order. It is a temporary freezing of the assets of the accused, no, to prevent him to access, to transfer, and dispose all his assets while the case is being heard by the court. Okay, so hindi niya magagalaw yung assets temporarily. But once, no, he is convicted of the crime of anti-money laundering law or kaya nag-convicted siya ng tax evasion or other crimes, no, filed before the court, yung kanya pong asset, madideprive na siya dyan ng kanyang ownership. Pwedeng ma-forfeit yan sapagkat ang kanyang mga assets, ang kanyang kayamanan, pera ay nanggaling mula sa kasamaan. Okay? So dalawa po natutunan natin ngayon. Yung tungkol sa perjury at tungkol dito sa freeze order na in-issue ng Court of Appeals against Kibuloy. So hanggang dito na lamang po. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno. Hanggang sa muli po.